Until now nga ay meron pa rin mga nagtatanong sa ating video patungkol sa usapang print quality issue, no print out, no black print, no colored, no? Well, ito mga kaibigan, hindi ko alam bakit marami pa rin nagko-comment sa previous videos natin if how to fix such na walang black, walang color, or shall I say missing yung isang kulay, missing yung black, missing yung blue or magenta or whatsoever, mga kaibigan, for print quality. Here are some of the parts na kailangan nyong i-check kung saan kayo magfo-focus, mga kaibigan, no, kapag kayo ay nagche-check ng printer na ganon ang issue. Okay, so una sa lahat, mga kaibigan, no, there are just few things, few parts kung saan pwede tayong mag-focus. And I'm going to list it down sa pinaka least suspected up to sa pinaka suspected. Okay? Na printer part. We're talking about Epson printer here. So, number 1, mga kaibigan, least expected, which is very rare na maging issue kapag ka no print out ang isang printer, is the logic board. We're talking about the fuse. Depende kung busted na ba yung fuse. Ito yung fuse, mga kaibigan, yung maliit na chip dito, F1 chip. Pwedeng KB, pwedeng K lang sa mga L121. Minsan may mga units such as L121, L120 na no print out, and this is the problem. Dapat pag chinek to, merong continuity mode. Okay? Kapag chinek yan, dapat nagbi-beep. Kung walang beep yan, ibig sabihin, it is busted and there's a problem with it. Common to sa mga Epson L121. Okay. Number 2, mga kaibigan, pwedeng barado ang ink tank. Isabay nyo na rin, mga kaibigan, yung ink damper. So, ink tank, alam nyo naman na siguro yon, yung ink tank, mga kaibigan, pwedeng barado yon. Kaya nga, mache-check lang natin na barado ang ink tank kapag ka hihilain natin or ipapump out natin yung ink damper. Yung nasa yung lagayan ng ink sa loob. Okay, yung storan ng ink bag, yung papunta sa printhead. Alright, kapag pinump out natin yun at pumapalag, bumabalik lang na ganon, pwedeng hindi tuloy-tuloy yung daloy ng ink, kaya naman nagno-no print out, nagiging poor print quality hanggang sa nauubos, nagno-no print out na siya. So naka-encounter na tayo ng ganon na, for example, merong barado, merong nakabara sa black. Wala tayong magagawa doon, mga kaibigan, kundi palitan yun ng buo. Unless na lang, kung repairman kayo, marami kayong parts, pwede na isang damper lang ang papalitan natin, pwedeng lahat. Okay? Kasi once na barado yung tank, wala ka nang magagawa kundi palitan yon. Kasi nga, hindi naman natin siya pwedeng buksan and ibabalik. Hindi naman siya ganon, mga kaibigan. Pangatlo naman, mga kaibigan, is syempre printhead. Alright. Printhead pwedeng barado, printhead pwedeng may leakage, printhead pwedeng shorted. Once na shorted, yun ang pinakamalala, mga kaibigan, negative na po yun. Okay, i-check nyo ang, syempre, endorse ko na rin, ang gamit nating cleaning solution ay Kuya Cleaning Solution. And kung nanonood kayo sa ating mga tutorials, meron din po tayong formula na pwedeng magtanggal ng super barado or mag-ayos ng super baradong printhead. And this one contains, syempre, pag-iingat, professionalism, wow, professionalism, and experience. So, ang ginagamit nating formula dyan is combination of small percentage of muriatic acid plus yung cleaning solution natin. Effective po yun pang tanggal ng bara. Basta make sure lang na wag yung pagtatagalin pag pinump out ninyo. Alright, parang ipapadaan nyo lang yung muriatic acid then followed by your cleaning solution. Alright, basta konting-konti lang, yung saktong init lang na kayang tunawin kung ano man yung nakabara doon sa may printhead. And last one, yung pinaka-common sa ngayon, mga kaibigan, na nagno-no print out, missing blue, missing red, missing black. Kung na-check nyo na yung printhead at okay naman siya, hindi naman siya barado,
and still then no printout pa rin, or still nagmi-missing pa rin yung ilan sa mga kulay, ang last na magiging suspect yung mga kaibigan ay walang iba kundi si purge unit. Pwede tong i-repair, pero limited lang siya into cleaning. Parang lilinisan lang natin siya, and I find it effective naman mga kaibigan. Marami na tayong mga clients na ganyan, na hindi naman nagpapalit agad sa purge unit. Nililinisan lang natin, pinapatuyuan, that's it. Okay naman so far. So yun, yung mga parts na pwede natin i-consider. Sa L121 nga pala mga kaibigan, pwede rin naman sa flex cable. Yes, flex cable. Sa L121, naka-experience na ako ng ganito, na parang hindi niya napapaakyat yung ink. It's because the flex cable is defective, especially na sa mga pins, no? Pero sa mga L3210 kasi, L3K series, once na merong isang pin lang, sensitive yun. Magre-red blink at magre-red blink yung ating printer. That will result to fatal error. Kaya naman, kailangang palitan yung flex cable kung sakali. Yun lang. Thank you so much po sa inyong panonood mga kaibigan. Salamat po.